Noong 2008, kalmadong umalis ng Maynila at kumpiyansa ang kapitan at crew ng MV Princess of the Stars. Nalilihis ang bagyo sa rutang kanilang tatahakin patungong Cebu. Dahil malinaw naman sa weather forecast na kanilang natanggap, nagilid lang ng bagyo ang kanilang makakasalubong sa karagatan. Bukod dito ay kumpiyansa rin sila na kayang-kaya ng malaki nilang barko ang malakas na hangin at alon na kanilang kakaharapin kung sakali. Kaya nagbigay ang kapitan ng go signal na tuloy ang biyahe. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nalilihis pala ng landas ang bagyo at ang mga sumunod na pangyayari ay naging sanhi ng isa sa pinakamasaklap na passenger ship disasters sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang mga huling sandali bago lumang taon sa Sea of Japan. Pagkatapos ng 20 taong serbisyo, binili ito ng Sulpicio Lines noong 2004 at ginawang bagong flagship ng kumpanya. Malaki ang barko, matatag sa paningin at kayang magsakay ng halos 2,000 pasahero. Sa loob ng 4 na taon, paulit-ulit itong naglayag sa rutang Manila-Cebu nang walang seryosong insidente. Noong June 20, 2008, isang karaniwang araw sa Port of Manila. Tulad ng mga nakaraang biyahe, dumating ang mga pasahero na may bitbit na malalaking bag, karton at supot. May mga pamilyang pauwi sa probinsya, may mga manggagawa na babalik sa Cebu. May ilang pasahero na nagmamadali, may ilan naman na nakaupo lamang at naghihintay ng tawag para sa boarding. Walang kakaiba, walang senyales ng panganib. Sa pantalan, naroon ang Princess of the Stars. Malaki, mataas at nangingibabaw kumpara sa ibang barko. Para sa maraming sasakay, ang laki ng barko ay nagbibigay ng kumpiyansa. May paniniwala na mas malaki ang barko, mas ligtas sa biyahe. Kaya habang dahan-dahang umaakyat ang mga pasahero sa gangway, walang bakas ng takot sa kanilang mga mukha, kundi pagod, pananabik at karaniwang excitement ng paglalakbay. Kasabay nito, may bagong namumuo sa silangan ng bansa, ang bagyong Frank. Maaga pa lamang, tumama na ito sa Samar. Sa Maynila, ramdam ang mahinang ulan at hangin, ngunit walang indikasyon na magiging mapanganib ang biyahe. Pinayagan ang barko na maglayag dahil sa laki nito at sa paniniwalang ito ay mananatili lamang sa gilid ng bagyo. Maging ang kapitan at crew ay kumpiyansang maiiwasan nila ang bagyo. At isa pa, kayang-kaya ng malaking barko ang alon at hangin na dulot nito. Bandang hapon, umalis ang Princess of the Stars mula sa pantalan. Unti-unting naglaho ang tanawin ng Maynila habang papalayo ang barko. Sa loob, ang ilang pasahero ay naghahanap ng kanilang mga higaan. Ang iba ay kumakain, may mga nagkukwentuhan, may natutulog. Sa panlabas, isa lamang itong karaniwang gabi sa dagat. Ngunit habang ang oras ay lumilipas, nagbago ang direksyon ng bagyo. Ang ruta nito na inaakalang lalayo ay unti-unting tumahak patungo sa Romblon, ang mismong ruta ng barko kinabukasan. Sa mga sandaling yun, walang nakakaalam sa loob ng Princess of the Stars na ang kanilang tahimik na paglalakbay ay papasok na sa gitna ng isang unos. Para sa mga pasahero, isa lamang itong biyahe pa uwi. Ngunit sa likod ng ulap at hangin, may isang trahedyang papalapit. June 21, 2008, madaling araw, habang patuloy na umaandar ang MV Princess of the Stars, unti-unting napapansin ng mga pasahero ang kakaibang galaw ng barko. Hindi ito karaniwang pag-alon. Ang sahig ay gumagalaw ng mas malakas. Mas patindi ang pagtagilid ng barko at ang tunog ng hangin ay mas malakas kaysa dati. May ilan na nagising dahil sa pagkahilo, ang iba dahil sa biglang pagkatumba ng mga gamit sa loob ng cabin. Sa mga pasilyo, nagsimula ng makaramdam ng hirap sa paglakad. Ang bawat hakbang ay kailangang sanayin sa galaw ng barko. Ang ilan ay nakaupo na lamang sa sahig upang hindi madulas. May mga batang umiiyak at may mga magulang na pilit pinapakalma ang kanilang kasama. Sa kabila nito, walang malakas na anunsyo, walang nagsasabing may paparating na panganib.
Bandang alas 7 ng umaga, mas malinaw na ang pagbago ng sitwasyon. Ang mga alon ay mas mataas at ang barko ay mas madalas na itulak pakaliwa at pakanan. Sa bawat hampas ng alon, tila hinihila pababa ang barko bago ito muling itulak pa itaas. Sa mga common area, nabawasan ng tao. Ang karamihan ay nanatili na sa kanilang higaan o naupo sa mas mababang bahagi nito. May ilang pasaherong lumapit sa crew at nagtanong kung normal pa ba ang ganitong galaw. Kalma lang ang sagot nila, normal daw. Walang detalyeng nagsasabing nasa gitna na sila ng bagyo. Ang layunin ay panatilihin ang katahimikan at iwasan ang gulo. Bandang alas 9 ng umaga, ramdam na ng marami ang pagod at takot. Ang patuloy na pagyugyog ay nagdulot ng pagsusuka at panghihina sa ilan. Ang hangin sa labas ay maririnig kahit mula sa loob ng cabin. Ang ulan ay walang tigil. Sa ilang lugar ng barko may mga tumutulong tubig. Sa bridge ng barko, malinaw na sa kapitan at mga opisyal na ang Princess of the Stars ay nasa ilalim na ng direktang lakas ng bagyong Frank. Ang bagyo ay kumikilos ng mas malapit kaysa inaasahan. Ang alon ay nagmumula sa iba't ibang direksyon, isang senyales na ang barko ay malapit na sa mapanganib na bahagi ng bagyo. Bandang alas 10 ng umaga, mas tumatagal ang pagtatagilid ng barko sa bawat alon. Hindi na ito agad bumabalik sa tuwid na posisyon. Sa loob, may mga pasaherong napaupo na lamang sa sahig. Tahimik, hawak ang kanilang bag o kamay ng kasama. Marami ang nagsimulang magdasal dahil nararamdaman nilang may mali. Wala pa ring sigawan, wala pa ring kaguluhan. Ang takot ay tahimik, mabigat at dahan-dahan kumakalat sa loob ng barko. Maya-maya, narinig ng mga pasahero ang kauna-unahang malinaw na senyales ng seryosong problema. Nag-utos na ang kapitan na magsuot ng life vest. May mga agad na nakahanap ng life vest, may iba na nahirapan at may ilan na hindi alam kung bakit kailangan na nila itong isuot. Sa puntong ito, ang galaw ng barko ay hindi na normal. Ang bawat alon ay mas malakas, ang bawat minuto ay mas mabigat. Ang ilan ay nagsimulang umiyak, ang iba ay tulala at ang iba ay tahimik na nakatingin lamang, pilit inuunawa ang nangyayari. Sa labas ng barko, walang tigil ang bagyo. Sa loob, unti-unting nauunawaan ng mga pasahero na hindi na ito isang pangkaraniwang biyahe. Ang Princess of the Stars ay papalapit na sa sandaling hindi na mariresolba ng lakas ng makina o laki ng barko ang sitwasyon. At ang susunod na yugto ay magiging laban hindi na sa dagat kundi sa oras at buhay. Bandang 10:30 ng umaga, ang barko ay tuluyan ang nasa gitna ng direktang daanan ng bagyong Frank. Sa mga pasilyo, makikita mo na ang panik at hirap ng gumalaw ang mga pasahero. Ang ilan ay gumagapang na lamang, mahigpit ang kapit sa railings at pader. May mga nadadapa, may mga hindi na makatayo. Ang tunog ng hangin sa labas ay halos tuloy-tuloy, isang malakas at mababang ugong na humahalo sa tunog ng umuugong na bakal ng barko. Bandang alas 11 ng umaga, nagsimulang dumulas ang mga gamit sa loob ng mga cabin at mga cargo. Ang mga bag ay tumatama sa dingding, ang mga upuan ay gumagalaw kahit walang humihila. Sa mga bukas na bahagi, basa ang mga sahig dahil sa lakas ng ulan at alon. Ang mga bintana ay humahampas at ang bawat alon ay ramdam hanggang sa kaibuturan ng barko. Samantala, malinaw na sa kapitan at mga opisyal na ang Princess of the Stars ay nahihirapan ng bumawi ng balanse. Ang alon ay hindi na lamang nakakaharap mula sa unahan. Ito ay tumatama sa gilid. Palatandaang ang barko ay nahuhulog sa mas malalim na bahagi ng bagyo. Bandang 11:45 ng umaga, dumating ang pinakamahirap na utos. Lisanin ang barko. Sa puntong yun, malinaw na ang oras ay kumakalaban na sa lahat at ang MV Princess of the Stars ay patuloy nang tumatagilid. Sa mga bukas na bahagi, may mga pasaherong nagsubok sumakay sa mga life raft. Ang iba ay hindi na nakahintay at tumalo na lamang sa dagat sa takot na maipit sa loob. Ang alon ay malakas at pabago-bago.
Marami ang kaagad na nahiwalay sa kanilang kasama pagdating sa tubig. Bandang 12:00 ng tanghali, ang loob ng barko ay bahagyang madilim na dahil sa pagpasok ng tubig at pagkamatay ng mga ilaw. May mga bahagi ng lubhang delikado at hindi na madaanan. Ang tubig ay pumapasok sa ilang lugar, lalo na yung nasa mababang bahagi. May mga pasahero sa lower deck na nahihirapan ng umakyat at naipit sa mga kwarto. Ang ibang crew sa engine room ay nagsimula ng lumikas pataas, ngunit ang iba ay hindi na mapalad pang nakalabas. Nagkakagulo na sa itaas ng barko dahil nagpanik ang ibang pasahero. Ang mga bata ay nagsisigawan sa takot at ang iba ay nadaganan dahil sa pag-uunahan ng makasakay sa mga lifeboat o di kaya upang makatalon. Hindi na malaman ng crew ang gagawin sa puntong yun. Ayon sa mga ulat, nasa bridge pa rin ng barko ang kapitan na si Florencio Marimon habang lumalala ang sitwasyon. Mga 1:00 ng hapon, tuluyan ng tumaob ang MV Princess of the Stars sa karagatan malapit sa San Fernando, Romblon. Ang dating malaki at matibay na sasakyang pandagat ay naging baliktad na bakal at ang mga taong nasa paligid nito ay inaanod ng alon sa iba't ibang direksyon. Sa mga oras na sumunod, walang dumating na rescue. Ang kondisyon ng panahon ay hindi pa rin ligtas para sa paglapit ng mga rescue boat. Wala ring mangingisda sa karagatan dahil sa lakas ng alon at hangin. Ang mga nakaligtas ay lumulutang sa dagat, kumakapit sa anumang makita, habang ang pagod at lamig ay unti-unting bumibigat. Matapos tumaob ang MV Princess of the Stars, tuluyang nawala ang barko sa paningin ng mga taong lumulutang sa tubig at ng mga nakakita mula sa malayo. Ngunit para sa mga naiwan sa dagat, ang trahedya ay hindi doon nagtapos. Doon pa lamang nagsimula ang pinakamahabang bahagi ng kanilang laban. Sa mismong araw ng aksidente, halos walang agarang rescue ang nakarating sa lugar. Ayon sa Philippine Navy, napilitang umatras ang pinakamalapit na barko nila dahil sa mga higanteng alon at malakas na ulan at hangin. Hindi ligtas para sa mga rescue vessel ang lumapit. Sa loob ng maraming oras, ang dagat ay nanatiling mas makapangyarihan kaysa sa anumang tulong. Para sa mga nakaligtas na nasa tubig, ang oras ay mabagal at mabigat. Ang ilan ay nakasakay sa life raft. Ang iba ay kumapit lamang sa mga kahoy, styrofoam o anumang lumulutang. Marami ang nagkakahiwalay kahit magkasama sila ilang minuto lamang nakalipas. Habang lumalalim ang gabi, dumagdag ang lamig, pagod at panghihina. Kinabukasan pa ng June 22, mahigit 24 hours matapos mawala ng komunikasyon, nakarating ang unang rescue ship sa lugar kung saan huling namataan ang Princess of the Stars. Wala silang nakitang mga buhay, tanging ang malawak na dagat at mga palutang-lutang na labi ng trahedya na lamang ang kanilang naabutan. Hindi na muling nakita ang kapitan. Siya ay idinagdag sa listahan ng mga nawawala at itinuturing na patay na. Marami rin sa mga crew members ang nasawi o hindi na natagpuan at iilan lamang ang nakaligtas. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, unti-unting may lumilitaw na mga bangkay at survivors sa iba't ibang lugar. Noong June 23, may mga bangkay at survivors na naanod sa baybayin ng Burias Island, Masbate. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ng Philippine Coast Guard at Navy ang mas sistematikong search and recovery operations. Sa pagpasok ng mga divers sa baliktad na barko, wala silang natagpuang buhay sa loob. Sa halip, natagpuan ang mga bangkay sa ilang bahagi ng barko, kabilang ang dining area at bridge. Maraming lugar ang hindi agad mapasok dahil sa dilim, sikip at panganib. Habang dumarami ang bangkay na nare-recover, dumarami rin ang tanong ng publiko. Ilang tao ba talaga ang sakay ng barko? Sa simula, iba-iba ang bilang. May nagsasabing 747, may 866, at posibleng mas marami pa ang hindi naisama sa manifest.
Sa huli, ayon sa opisyal na datos, 814 ang patay at missing at 56 lamang ang kumpirmadong nakaligtas. Sa Maynila at sa iba't ibang probinsya, nagsimulang magtipon ng mga pamilya ng mga pasahero. May mga naghihintay sa pier, may nagbabantay sa balita, at may umaasang makita ang pangalan ng mahal sa buhay sa listahan ng survivors. Ang iba ay naghihintay ng katawan, ang iba kahit balita man lang. Lumakas ang galit at lungkot, inakusahan ng mga pamilya ang Sulpicio Lines at ilang otoridad ng kapabayaan. Bakit pinayagang maglayag ang barko kahit may bagyo? Bakit tila mabagal ang rescue at bakit kulang ang impormasyon? Ang trahedya ay hindi na lamang usapin ng isang lumubog na barko. Isa na itong pambansang usapin tungkol sa kaligtasan, pananagutan, at kung paano gawing ligtas ang buhay ng mga karaniwang Pilipinong umaasa sa dagat para makauwi. Habang patuloy ang paghahanap sa mga nawala, isang mas mabigat na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Ang Princess of the Stars ay maaring nalunod sa bagyo, ngunit ang epekto nito ay mas malalim at mas magtatagal. Matapos maalis ang mga mapanganib na kargamento mula sa lumubog na barko, saka lamang muling nakapagpatuloy ng buong buo ang body recovery operations. Para sa mga pamilya ng biktima, ito ay isa pang yugto ng mabagal at masakit na paghihintay. Mula October 27 hanggang November 10, 2008, nagsagawa ng masinsinang paghahanap ang mga diver mula sa Harbor Star at Philippine Coast Guard. Nakapasok sila sa mga bahagi ng barkong tinutukoy bilang C, B at A decks. Sa loob ng halos 2 linggo, 199 na bangkay ang kanilang na-recover mula sa mga lugar na ito. Sa kabila ng pagsisikap, hindi nakapasok ang mga divers sa engine room at ilan pang bahagi ng barko. Masyadong makitid, madilim at delikado ang mga lugar na ito. May panganib ng pagbagsak ng bakal, kakulangan ng hangin, at limitadong oras sa ilalim ng tubig. Dahil dito, malinaw na may mga katawan na mananatiling hindi na marirecover. Ang mga bangkay na nakuha ay pansamantalang inilagay sa MV Tacloban Princess, isang barkong ginamit bilang storage at processing area. Sa Cebu City, naghihintay ang mga forensic doctor mula sa National Bureau of Investigation at mga eksperto mula sa Interpol upang subukang makilala ang mga biktima. Ayon kay Dr. Bautista ng NBI, isinagawa ang DNA matching sa tulong at pondo ng Interpol at ang mga sample ay ipinadala sa International Commission on Missing Persons Laboratory sa Sarajevo, Bosnia. Ito ay isang mahirap at matagal na proseso. Marami sa mga bangkay na na-recover matapos ang mahigit 4 na buwan sa ilalim ng dagat ay lubusang sira na at halos hindi na makilala. Para sa mga forensic team at pamilya, ang bawat identification ay parehong tagumpay at sakit. Sa opisyal na tala ng Philippine Coast Guard, 56 lamang ang kumpirmadong nakaligtas sa trahedya. Humigit kumulang 350 na bangkay ang na-recover sa kabuuan ng operasyon. Ang natitirang mga biktima ay ipinalagay na natrap sa loob ng baliktad na barko sa mga lugar na hindi naabot ng divers. Lumipas pa ang panahon noong May 2010, halos 2 taon matapos ang trahedya. Gumawa ng isa pang hakbang ang mga otoridad. Ang katawan ng Princess of the Stars ay hiniwa pahaba at hinila patungo sa mas mababaw na tubig upang maging mas ligtas ang paghahanap sa loob. Sa hakbang na ito, karagdagang 47 pa ng human remains ang na-recover at ibinigay sa NBI para sa forensic testing at dokumentasyon. Kasabay ng recovery, nagpatuloy rin ang usapin ng pananagutan. Kinilala ng Board of Marine Inquiry na may human error at kapabayaan at makalipas ang maraming taon, pinagtibay ng Court of Appeals noong 2024 na ang kumpanya ay may gross negligence at may pananagutan sa pagkamatay ng 814 katao. Para sa ilan, ito ay hustisya. Para sa marami, ito ay huli na. Sa huli, ang kwento ng MV Princess of the Stars ay hindi lamang tungkol sa isang barkong lumubog. Ito ay kwento ng mga desisyong nagkulang,
mga buhay na nawala at mga pamilyang patuloy na naghahanap ng sagot. Para sa mga Pilipino, ang aral ay malinaw at mabigat. Ang kaligtasan sa dagat ay hindi dapat isinasantabi at ang bawat biyahe ay may kaakibat na responsibilidad sa